Nothing in common. Ang pagkikita ng dalawang personalidad ay parang pagdikit ng dalawang chemical. Kung may reaction man, pareho silang nababago. Hinikayat ako ng kaibigan kong si Daisy na pumunta sa isang picnic sa ika-4 ng Hulyo sa Trout Lake. Lahat ay pwede pumunta at libre ang pangingisda. Ang huling bagay na gusto kong gawin ay ang mangisda sa mainit na araw ng Hulyo. Ito ay tila isang kakilakilabot na idea. Wala akong kakilala doon maliban kay Daisy at sa kanyang pamilya. At hindi ako kailanman nangisda. Gusto ko manatili sa bahay at magpalipas ng katapusan ng linggo sa pagbabasa ng libro. Sa wakas ay sumuko na ako pumunta sa picnic. Hindi nagtagal, nainip ako kaya kinuha ko ang isang pangingisda at naglakad pababa sa lawa. Bagamat hindi pa ako nangingisda doon, naisip ko na kailangan ko lang gawin ay ang ilagay ang linya sa tubig at maghintay ng isda. Na kumagat sa kawit. Ngunit nang ilipat ko ito ng paatras upang makakuha ng ilang momentum upang ihagis ang linyang pasalubong, nagkabuhol-buhol ang linya sa isang puno. Ilang beses ko itong hinila ngunit hindi ito bumitaw. Alam kong kailangan kong bumalik sa picnic at makiusap sa isang tao na putulin ang linya. Nakita ng isang mangingisda na nakatayo malapit sa akin ang problema ko at naglakad palapit. Walang isda sa puno, kailangan mong ilagay ang hook sa tubig. Pabiro niyang sabi. Ito'y nakapagpatawa sa akin. Umakyat siya sa puno at sinimulang alisin ang pagkakabuhol ng linya. Siya ay binata at malakas at may magandang ngiti. Umupo siya sa damuhan at umupo ako ilang di pa ang layo sa kanya. Sinabi niya sa akin na ang pangalan niya ay Don. Kalalabas lang niya sa Marines at pumunta sa Colorado upang bisitahin ang kanyang mga magulang bago siya pumunta sa Alaska, kung saan naghihintay sa kanyang trabaho sa isang crab boat. Pinilit siya ng kanyang mga magulang na sumama sa picnic at ayaw niyang sumama dahil wala siyang kakilala maliban sa kanyang mga magulang. Ngunit masarap ang pagkain, nasiyahan siya sa pangingisda at may nakilala siyang mabait. Sinong nakilala mo? Tanong ko. Walang kaalam-alam na nililigawan niya ako. Ikaw, sabi niya. Namula ako, sa sobrang pula malamang kumikinang na parang ilong ni Rudolph. Lumapit siya, pumitas ng dilaw na dandelion at iniabot sa akin. Ang isang lalaki ay dapat na magbigay ng mga bulaklak sa isang magandang babae. Huwag isipin ito bilang isang dandelion. Isipin ito bilang isang sunflower, sabi niya. Inilagay ko ang dandelion sa itaas na butas ng botones ng blouse ko. Napagpasyahan ko na walang bulaklak na makukuha ko sa buong buhay ko ang kasing kahulugan ng sunflower. Iniisip ko kung posible bang umibig sa loob ng 5 minuto. Nagpalipas kami ng hapon na naglalakad sa lawa at nag-uusap. Natuklasan namin na wala kaming isang bagay na magkapareho. Sa taktika, kami ay ganap na magkasalungat. Nanatili kami doon para manood ng fireworks at pagkatapos ay ginawa niya ang pinakakamanghamanghang bagay. Hinalikan niya ako. Naramdaman ko ang halik na iyon mula sa labi hanggang paa at pabalik. Palagi kong aalahanin ang iyong halik at ang fireworks na sumasabog sa kalangitan, sabi ko sa kanya. Sabi niya 8 araw na lang siya sa bayan, tapos aalis na siya papuntang Alaska. Napaluha ako. Hindi makatarungan na sa wakas ay nakilala ko ang isang taong napaka-espesyal at 8 araw lang kaming magkasama. Hindi na kami magkikita pa. Tumating si Don sa aking bahay kinabukasan na nakasuot ng isang napakapangit na damit na nakita ko. Kulay asul ito na maliit na dilaw na bulaklak. Masyadong mahaba ito at nasa maling bahagi ng shirt ang mga botones. Parang blusang pambabae ang botones nito. Ang aking ina ay mahilig manahi, sabi niya. Hindi siya masyadong magaling pero ginawa niya ito para sa akin. At masasaktan ko ang kanyang damdamin kung hindi ko ito isusuot ng ilang beses habang nasa bahay ako. Mas lalo ko siyang nagustuhan ngayon kaysa dati. Hindi naging madali para sa kanya na makita ang damit na iyon. Ngunit, handa niyang isakripisyo ang sarili niyang pride para isaalang-alang ang damdamin ng kanyang ina. Aalis ako papuntang Alaska sa linggo. Ang Alaska ang pinakamagandang lugar na maisip mo. At may naghihintay akong magandang trabaho para sa akin. Alam kong 2 araw pa lang tayo nagkita, pero mahal kita. Kung aalis ako nang wala ka, hindi na tayo magkikita. At sa tingin ko, pareho tayo magsisisi. Pakasalan mo ko at pumunta tayo sa Alaska, sabi niya.
Oo, papakasalan kita, sabi ko. 2 araw at kalahating araw kaming magkakilala at wala kaming pagkakatulad. Ikakasal kami sa Sabado at aalis papuntang Alaska sa Linggo. 9 na araw pagkatapos magkita. Hindi pa ako nagkaroon ng seryosong kasintahan at bihira akong makipag-date. Ang aking pamilya ay kumbinsido na ako ay magiging isang matandang dalaga at ako ay hinimok na makakuha ng isang mahusay matatag na trabaho upang masuportahan ko ang aking sarili. Ngunit ngayon ang aking pamilya ay nagulat at natakot at gayon din ang sa kanya. Nakatanggap kami ng mga babala ng kapahamakan. Pareho umiyak ang aming mga ina sa buong seremonya ng kasal. Kung minsan, napakalakas ng kanilang paghikbi kaya hindi kami naririnig ng mga tao na nagpapalitan ng aming wedding vows. Ito ay isang maliit at simpleng kasal. Nakasuot ako ng hiram na wedding gown na sobrang laki para sa akin. At si Don naman ay nakasuot na hiram na suit na masyadong maliit para sa kanya. Ang mga larawan ng kasal ay nagpapakita ng isang ikakasal sa mga damit na hindi kasya sa kanila. 2 nanay na mapupula, mapupungay ang mga mata at 2 mabangis na ama. Kinabukasan nakasakay kami sa eroplano patungo sa Alaska. Ito ay alinman sa pinakamagaling o ang pinakamasamang bagay na ginawa ko sa buong buhay ko. Patuloy kaming magkasalungat sa lahat ng bagay. Hindi namin gusto ang parehong musika, pagkain o pelikula. Magkaiba kami ng relihiyon at ang aming mga pananaw sa politika ay kabaliktaran ng North at South Poles. Kakaiba naman sa lahat, hindi kami nagkaroon ng pagtatalo kahit kailan. Ang lawak ng hindi pagkakasundo ay isang buntong hininga, isang kibit-balikat at ilang mga mata na lumilikid. Ngunit hindi namin itinaas ang aming mga boses. Ang hindi pagkakasundo ay karaniwang nagtatapos sa isa sa amin na nagpapatawa sa isa pa. Okay lang na maiba, mahal namin ang isa't isa at hindi namin sinubukang baguhin ang isa't isa. 27 taon na kaming kasal nang pumanaw si Don. Meron kaming 4 na malalaking anak at 4 na apo. Maliban sa mga anak at apo, wala rin kaming pinagkapareho at ayos lang yun.